Hello everyone and welcome back to my channel. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa 5 tips kung paano tayo makakaiwas sa mga scammers sa bentahan ng lupa. Para po pala sa ating mga bagong viewers, gumawa po ako ng videos tungkol sa experiences ko sa pagpapalipat ng titulo ng lupa. Kung gusto niyo pong makita or mapanood ang mga videos na iyon, ilalagay ko po ang mga video link sa baba para guided po kayo. Tip number 1 ay siguraduhin po nating nakasulat ang mga sumusunod na ito dun sa post kung saan may lote or lupa na binebenta. Ang mga post na ito ay yung clean title, updated ang amilyar, nakalagay kung net or gross. So, ibig sabihin ng clean title and wala siyang problematic annotations. Walang kahit anong nakasulat dun sa encumbrances sa likod ng titulo ng lupa. Ibig sabihin naman ng updated ang amilyar, ibig sabihin ay taon-taon na nagbabayad ang seller or yung owner ng property ng amilyar. Ibig sabihin, hindi tayo magkakaproblema sa pagbabayad ng amilyar or wala tayong hahabulin or walang penalty dun sa side ng buyer in case hindi nabayaran ng owner yung amilyar. At net or gross, nakalagay kung ang buyer ba ang magbabayad ng capital gains tax at kung iso-shoulder ba ito ng seller. Tip number 2 naman ay humingi tayo ng kopya ng owner's duplicate copy. Usually, ibibigay ito sa atin ng seller. Black and white or photocopy. Black and white photocopy, isa-send lamang sa messenger. Kailangan lamang natin yung front page nito at may malinaw na nakalagay yung title number. Kasi kukuha po tayo ng kopya ng certified true copy sa LRA, sa Land Registration Authority, para makita natin kung totoo nga ba na clean ang title. Ibig sabihin, walang nakalagay na kahit ano do sa encumbrances or walang problematic annotation yung property na gusto nating bilhin. Requirement po kasi yan sa LRA. Kailangan may front page na photocopy nung title. Tinanong ko sila isang beses kung pwedeng yung title number na lang. Hindi sila pumapayag kasi ang mangyayari po, hahanapin nila yung title number and then ibabangga nila dun sa kopya na binigay natin. Tapos, kailangan din ng photocopy ng ID ng kung sino man yung magre-request na kumuha ng copy. At magbabayad po tayo ng around 200 to 300 pesos at mag-aantay tayo ng 2 to 3 days bago natin makuha yung copy. Pag nakuha na natin yung copy, pwede natin i-check yung likod mismo ng title kasi doon po nakalagay yung mga tatak kung may mga problematic annotations. Kung meron sa likod na hindi natin maintindihan, wag po tayo agad aalis doon sa LRA office. Magtanong po tayo doon sa mga staff kung ano kaya yung ibig sabihin nun. May iba kasi na may mga mahabang nakasulat sa likod, pero yun lang ay yung mga rules and regulations kung nasa loob ng village, ganyan. So, basta kung meron tayong hindi maintindihan, itanong natin doon sa mga staff kung ano po kayang ibig sabihin nun. And then, ipapaliwanag naman nila sa atin. Ayan, kapag naman yung seller ayaw niya magbigay ng photocopy or kahit picture lang, para makuha natin yung kopya sa LRA, medyo red flag na po yun. Pagka ganun po yung nare-receive ko, hindi na po ako nagpo-proceed, kasi syempre, mahirap na tayo ma-scam. Hindi kasi naman po yun agad-agad maipapalipat sa ating pangalan, bilang buyer. Kukuha lamang po tayo ng kopya, para makita natin kung talagang clean nga ba talaga yung title. So, para naman po sa mga seller, wag po kayong mag-alala, kapag nagre-request po ang buyer ng photocopy ng inyong front page lamang naman po, yung title, para makakuha po sila ng kopya. Hindi naman po yun mapapalipat, di po kayo mas-scam at hindi po yun mapapalipat sa pangalan ng buyer, Kasi nakita nyo naman po, yung previous videos ko tungkol sa pagpapalipat ng titulo ng lupa, medyo talagang matrabaho, So, hindi siya basta-basta. Yung kopya lamang naman po ng titulo ay nire-request ng buyer para makapag-perform ng due diligence, Due diligence check, ika nga. Para makasigurado rin na hindi maluloko ang buyer o masa-scam. At pag nakuha na rin po natin yung kopya, yung certified true copy ng title, tingnan na rin po natin mabuti yung pangalan ng owner na nakalagay doon. Make sure na parehong-pareho po ang spelling, at syempre yung pangalan ng owner at saka nung seller na nagbebenta sa atin ng lupa.
Tip number 3 naman, no, para makasigurado talaga tayong hindi tayo masascam bilang buyer, ay humingi po tayo ng kopya ng tax declaration. No? Usually, pag wala talagang problema ang isang property, willing silang magbigay ng ganyan. No? Unless lamang po halimbawa, agent din kasi yung may hawak ng documents, medyo or halimbawa yung seller medyo talagang maingat, no? Hindi nila binibigay yun hanggat hindi nila nakikita talaga na interested ka to buy. Kaya may iba kasi na kinukuha lang yung mga documents, no, para ibenta sa iba. No, so hindi naman ganoon. So just make sure po na i-assure niyo yung seller na interested buyer po kayo kung maayos talaga yung mga titulo ng property. Yan. So yung tax declaration, doon po naka-declare yung address, no, tsaka yung pangalan ng owner ng property kung sino yung nagbabayad din ng amilyar, no. At humingi rin po tayo ng kopya ng tax receipt, no, as a proof na nagbayad nga sila ng amilyar. Naka-indicate po doon sa tax receipt, no, kung full payment, no, kung nabayaran nga ba talaga yung amilyar. Yan, para makasigurado rin tayo na updated nga yung amilyar. Kumuha na rin tayo ng tax clearance, no, para siguradong maayos nga talaga yung dokumento, no, nung property, at nakapangalan din ng tax clearance na yon dun sa seller, no, or dun sa owner talaga ng property. Tip number 4 naman ay halimbawa kung nakuha na natin yung mga documents na yon, pwede tayong pumunta, no, ng City Hall or munisipyo, no, doon sa lugar kung saan located yung property para i-verify kung existing nga talaga yung tax declaration number, ayan, at hindi peke yung document. Pwede naman po yun. At tip number 5, no, kung ang property or yung lote, no, yung lupa ay nasa loob ng isang village, i-check po natin kung under po yun ng HOA or yung Homeowners Association. May iba po kasi na napabayaan na nila yung HOA dues nila, and then kapag nabenta, tsaka sinisingil ng HOA yung bagong owner, no. Lalo na kasi kapag lote, kadalasan kapag magpapakabit po ng tubig, no, ng linya ng tubig or ng kuryente, kailangan muna dumaan sa HOA. May mga ganun pong instances. So, dun pa lang nalalaman ng bagong owner na ay may dues pala ito na halimbawa 19,000 na hindi nabayaran and sinisingil yung bagong owner, no. So, mahalaga na alamin din natin yung bagay na yan. At pagpunta natin sa HOA office nila, tingnan po natin kung dun talaga sa seller nakapangalan, no, doon sa owner na yun nakapangalan yung property na iyon. Ayan, lamang po yung 5 tips, mga ilan sa mga bagay na kailangan malaman natin bago tayo bumili ng property para masigurado natin na hindi tayo masascam. Yan po ay base sa aking experience nung year 2023 nung nag-acquire po kami ng lupa. So, para masigurado na hindi kami masascam. Hirap din kasi lalo na kapag first time, no, wala tayong masyadong guide. At minsan din sa YouTube lang din tayo umaasa. So, yun ay mga ilan-ilan sa mga steps po na ginawa namin. Yan. Sana po nakatulong ang video na ito. Don't forget to like and subscribe to my channel para lagi po kayong updated sa mga susunod na uploads. Thank you for watching and God bless everyone. Bye!